Diyos. Remember this. S, slow down. S, stay with God. And another S is savor the moment. Slow down, stay with God, savor the moment. And that's because in our world today, one of the silent diseases, illness that kills us is restlessness. Hindi tayo tumitigil, masyado tayong balisa, masyado tayong nag-aalala, pinapatay natin ang ating sarili sa trabaho. This is not the will of God. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay mabuhay ka, ang magkaroon ka ng buhay na umaapaw. Meron po tayong isang follower, nung minsan po, pinuntahan na po, nilapitan, nag-open up po ng kanyang problema tungkol po sa kanyang anak. 10 years old pa lang po yung bata, diniagnose po nila with autism. Ang autism po pala, ngayon ko lang nalaman, hindi lang po inborn yan ha, acquired din daw po. At saan nakuha ng bata? Nakinig po kayo mga parents. Yung bata po palaging nakatutok sa gadget, sa cellphone. Nagkaroon po ng epekto sa kanyang pag-iisip. Kaya nga po, nasira yung pag-aaral ng bata, pinalabas po doon sa kanyang eskwela, stress na stress po itong nanay, di po niya alam po anong gagawin. But that is a warning. Natotoo po ito kasi kinwento din po ng isang kaibigan ko. May isang rehab po tayo dito sa Bulacan. Ang ginagawa po nila, tinutulungan nila yung mga addicted din po sa social media. At mabibigla po kayo, hindi lang po mga teenager ha. Meron din po mga matatanda, abogado, doktor, meron pong engineer, mga negosyante, sakit na po. Ang hindi tumitigil ang ating isip, yung hindi na tayo nakakapagpahinga. Sipin niyo po yun. Kaya nagkakaroon tayo ng problema, hindi lang po sa ating kalusugan, pero sa ating kalooban, we are so restless. We keep on moving. At sa Amerika po, ang ginawa nila, isang therapy para daw po gamot sa mga addicted sa social media. Yung mga hindi mapakali, yung mga palaging anxious, balisa. Pinapatitigan po nila, hinaharap po nila sa wall for 15 minutes a day. Yun lang daw po dapat ang gawin nila. Titigan, tignan yung dingding. Napaisip ako, sabi ko, meron tayong ganun na therapy ha. Hindi lang libre, nakakatulong pa sa ating kaluluwa. Ano po yung therapy natin? Ang tawag dyan ay dasal. Eucharistic adoration. Hindi lang po tayo nakatunganga sa dingding. Tayo po ay nagmi-meet face to face, nakaharap sa banal na Santissimo. Umuupo tayo, tinitignan natin si Jesus, binibigyan natin siya ng oras